Mga ate at kuya, maloloka kayo sa mga revelations. Di ba nag-post ako? Sino pa ba yung ibang nag-post mga ate at kuya? Allegedly, si Coaching, kilala niyo si Coaching? Comment sa comment section ako sino si Coaching. Allegedly, si Coaching, ngayon pa lang uuwi, ngayong linggo pa lang. At bakit siya uuwi? May imi-meet siyang tao. Or siguro, kailangan na rin niya umuwi kasi weekend na nga, no? Para pagbalik ng trabaho bukas, ready na siya. Okay? Ngayong linggo, may imi-meet siyang foreigner. I think from Europe ito. Dumating sa Pilipinas. Ambassador ba ito? Or representative ng isang malaking organisasyon. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan nila ngayong linggo. So sabi nga na namin sa Puting Ahas, Puting Maya, Puting Tulya, Puting Maya na lang. So, sabi namin sa Puting Maya na nag-achuchuchu na si Coaching pala ay nasa abroad. Wala tayong kamalayan. Nag-happy weekend ang Coaching abroad. Okay? Sabi namin, hindi ba't napakasipag naman ni Coaching pala? Biro mo yun, linggo, magtatrabaho siya. Biro mo, linggo ngayon, imimit niya ang isang foreign germs. Sabi nung Puting Maya, ano lang naman yun, parang courtesy call, some kind, right? It's some kind of a courtesy call. So parang mabilis lang, picture-picture, abangan nyo ang upload niya. Mag-a-upload yan sa Lunes. Kung hindi man mag-upload ngayong araw, maybe parang gusto kong silipin ang kanyang Facebook page. Kaya lang maantala ang ating discussion. Imimit niya itong foreign germs ngayong araw. Linggo, sabi ko ang sipag naman, magtatrabaho linggo, sipag ng coaching. Bala PRRD ang kasipagan. Courtesy call lang naman daw. Hindi naman talaga magdi-discuss ng matagal. Like, mabilis lang naman yan, di ba? Matagal na dyan ang 30 minutes. Picture-picture and then eskapo na. Ewan ko kung ano yung kanilang pag-uusapan. Nakakatakot actually yung pagdating ng foreign germ na ito, mga tatkuya, sa Pilipinas. Kasi ang alam ko, ang organisasyon ng foreign germ na ito ay parang pro-makakaliwa and pro-gyera. Basta imimit ito ni Coaching ngayong araw. Pero, may nagbanggit na ngayon pa lang dadating si Coaching. Siguro dapat kahapon niya imimit or few days ago pa yung foreign germ. Kaya lang wala siya sa Pinas. Nasa abroad siya. Kaya ngayon sila magmi-meet. Siguro baka imimit niya to ng Biyernes, wala naman si Coaching, naka-escapo na. Kasi part na ng weekend ng Friday, almost part ng weekend. So siguro na-delay, ang gagawin na lang ni Coaching, since malaking tao ang kanyang imimit, uuwi na lang ng linggo. So nag-aantay siguro yung foreign germ. Ito naman ay assessment ko lang or whatever. Kung bakit sila mag-meet ng linggo. So hindi naman talaga masipag si Coaching. In fact, yun nga, nag-abroad nang wala tayong kamalayan. Hindi ko alam kung pinost niya yan maybe I could check his account kung meron siyang recent travel. Sa pagbibilang kasi natin mga ate at kuya, lagpas 30 na ang biyahe niya, di ba, na may mga pabulaklak sa hagdanan ng eroplano, may mga may mga send-off ceremony, may welcoming ceremony, akala mo naman elitista ang hinahatid na yawa, di ba, or akala mo naman royalty, di ba? Akala mo naman monarch yung hinahatid. Akala mo naman ang nangingibang bansa, hari, na kailangan pang nakasalansan sa gilid ng carpet yung mga maghahatid sa kanya. So parang in a way, siguro nahiya ito. Tingnan ko lang yung kanyang Facebook page. Siguro in a way, nahiya ito na biyahe ng biyahe, kaya hindi na dinideclare ang mga sumunod na biyahe. Kasi niyo, wala masyadong update kung aalis ulit. Wala. Isang araw pa siyang nag-post at sakay siya ng parang helicopter. Sakay siya ng helicopter. Nag-ikot-ikot siya sa mga tinamaan ng bagyo. Okay. Walang update. Pero siya ay lumabas ng bansa nang wala tayong kaalam-alam. Ngayon sa mga paglabas ng bansa, mga ate at kuya, may mga tseka ang puting
Maya at mga puting, ang daming nagchichika. Okay? Puting Maya, puting Hito, puting Tulya, may puting ahas pa nga, pero wala akong direct line sa mga puting ahas eh. Okay lang yan para safe. Pero itong mga puting Maya, puting Tulya, siguro yung mga may direct connection sa mga puting ahas. Kaya nakakarating sa akin. Pag binanggit ko na puting ahas, tao yan sa loob. Okay? Ay wala akong connection doon. So, puting Maya, puting Tulya, puting Hito, puting Labanos pa nga, yung mga gano'n. Yung tipong mga ano lang, yung mga naichuchu sa kanila na iparating sa atin. Pero paminsan-minsan direct din po yung mga puting maya na yan na may alam. Pero hindi sila tagaloob. Okay? Hindi sila nakatira dyan sa palasyong puno ng mga ahas. Ganon. Pag lumalabas di umano si coaching, may dala siyang jubei. Meron siyang kulukadidang na bitbit. At ang tseka ng mga puting maya, puting hito, puting tulya, minsan autista ang bringalo, ang bring-bring niya doon sa abroad. Artista maputi, mistisa, magaling sumayaw. Saan ka pa? Nababanggit pa yung mga lugar katulad ng Macau. Diyos ko po, hindi pa na-tsempo na nandun ako sa Macau nung nandun si Coaching, di ba? Malay nyo, maispatan ko doon, di ba? Nagpupunta ako ng Macau eh. Pag nag-Hong Kong ako, tumatawid ako ng Macau kung mga 1 week yung stay ko. So, naglalaan ako ng 3 days, 2 nights for Macau. Di pa na-tsempo na nandun ako, no, para nakunan ko ng picture. Hoy, mga taga Macau dyan. Pag nakita nyo, picturean nyo, pakisend naman sa amin, paki-email naman sa mawishivin@gmail.com. Mali nga pala yung email na nakalagay dyan, mga tatkuya ha, sa aking, sa ibaba ng aking live. So, yeah, sa graphics. Pero mawishivin@gmail.com, maybe I have to edit that para kapag pagka may kailangang ichucho sa akin, yan na. Pakisend na lang po ng picture. So, ang tanong, tumitigas pa ba ang daliri ni Coaching? Yung daliri down there, like toenails? Toes? Oh, tapos, yun nga, meron daw dinala sa Macau. Baka iba-iba. Pero ang isang nabanggit, autista. So, malaki ang talent fee nito. Autista eh. Ganda. Parang may lahi. Oh! Ma'am Shi, nahalata mo, ang jowa mo. Thanks, Ate Nina. Ma'am Shi, nahalata mo ang jowa mo, mahilig sa mestiza ever since. Mestiza, artistahin, beauty queen, tapos napapunta sa'yo? Parang, ano ba talaga, si Mangga Baga ang nag-ano dyan, ang nagpilit kay Coaching, napakasalan na yung babaitang yan. Total, lagi naman sila magkasama. Parang no choice na lang si Mangga, di ba? Napakasalan mo na nga yan, lentek. Ma'am Shi, wala ka talaga sa kalingkingan. Mistisa, matangkad. As in, parang may lahi. Bagets. Makines, hindi kulubot. Hindi malaki ang tiyan. Hataw kong sumayaw, ang taas ng energy. So pag tumalon ito sa kama, sabay split, ay talaga namang pak na pak, pasok sa banga. Reps, mga nasa mid-20s. Hindi ko alam, malay ko dyan, bahala ka dyan. No wonder nagbubugbogan kayo. May mga nakikitang pasa kay Coaching. Okay? Kasi I don't know kung ano pinag-aawayan yun. Baka insecure lang talaga si Palaka na yun sa iba ko. Ang gaganda naman kasi talaga. Alam mo, Palaka, tanggapin mo sa sarili mo na ikaw ay native. Native Palaka ka. Laki pa ng
Wala ka sa kalingkingan at hindi ka niyan mahal, alam mo yan. Kaya lang siyempre, pinapakinabangan mo ngayon, di ba? Reyna-reynahan ka ngayon. Dahil pagka pinakain mo, no, pinasinghot mo ng pulburo niyang isang yan, so hindi naman niya alam ang kanyang gagawin, kaya ikaw ang gumagawa ng trabaho niya. Ikaw bang binoto, ha? Punyeta ka. Oh, wala ka sa kalingkingan ng tipo niyang jowa mo. May pattern ang jowa mo. Ha? Ang gusto niya, mistisa, may lahi. Ganda, kines, tangkad. At ang nakakapagtaka pa, Reyna Palaka, kaming mga kritiko nyo, magaganda rin. Sa ganda at alindog pa lang ni Miss Cathy Binag, walang-wala kayo, di ba? Nang kasama ko kahapon, gandang babae, nagmukha akong katulong, mga ate at kuya. Ganda-ganda. So is Dr. Lorraine Badoy, Diyos ko po, gaganda ng mga kritiko nyo, kayo, yung mga vloggers nyo, mga ensaymada na yan, mga kutis by hug, Diyos ko, kiss sa by hug. Kiss sa by hug. Sige nga, kiss mo nga sa by hug. Talaga naman, dudumi ng balat ng mga ensaymada nyo, papangit pa. Sino ang panlaban nyo dyan sa ensaymada? Magkakamukha kayo. Kung mamshi, kung makapang, minamata mo rin naman ng mga ensaymada nyo, ayaw mo makihalubilo sa mga yan, ininjan mo nga yan sa napakaraming event. Ikaw ang panauhing pandangal, hindi mo sinisipot, laglag ang balikat ng mga ensaymada. Kung makapanlait ka, akala mo ganda-ganda mo, wala ka pa sa dumi ng kalingkingan ng mga, di ba, mga chika babes ni Anes. Wala na talaga eh. Kulubot ka pa naman. Magpaano ka na? Paritoke ka na, magpa-bariatric surgery ka, magpa-facelift ka, lahat gawin mo, pero wala ka pa rin sa pattern. Ang beauty mo kasi Asian, pero ang laki ng mata mo. You know for a fact na may pattern ang gusto ng jowa mo, no? Mestisahin, matangkad, makinis, maputi. Oh, kahit tumandang, alindog, pak na pak, di ba, Ate Jasmine? From Singapore. Nakakaloka, di ba? At tapos ikaw din naman kasi isa ka ring kerengking pa, na-confirm kasi ng mga puting tulyan na ikaw pala talaga ay di umano, yung nakabukaka mong screenshot ay totoo. And nababanggit yung word na swing. Ano yung swing? I wanna swing, so swing it, baby. I wanna swing it, baby. Kaya't ito sa'yo, basta't ang swing, pag-ibig mo. Parang may ganong kanta, di ba? Hay! Diyos ko! Pareho lang naman kayong dalawang ugly-bogly. Alam niyo kung hindi man nagagalit kung hindi naman na tumitigas yung daliri ng jowa mo, edi for your eyes only na lang, di ba? I don't know. Alam mo, kung hindi na nagagalit ang kanyang daliri, bakit ka pa niya ipinagpapalit sa iba? Yun ang question, di ba? Lagpas 60s na yung mga yan eh. Lantutay na yan. Pero, I don't know, paano yon? Well, yung pinakamatanda nga nilang uncle, di ba, yung nandyan sa pala. Kailan yung uncle ni Anes? Ni Kuting? Parang ang edad niya ay 100 years old na. Dami chika babes niyan. According to late Senator Miriam Santiago, yung matandang uncle ni Kuting, uncle ang tawag niya, pero hindi naman niya siguro kamag-anak. Yung matanda, yung sa PDAF ang tinatawag na si Tanda, 30 yata ang iskabetche niyan, daing babae. Ganun naman daw talaga ang mga elites, mga ate at kuya. Maraming babae. Kaya lang, lalo yung mga lalaki, nababanggit nga yung, ayoko na lang. Marami talaga silang chika babes kasi kaya nilang buhayin. Yung iba, tahimik na lang kasi bibigyan ka ng kondo, bibigyan ka ng bahay. May mga narinig pa akong tseka na binibigyan ng negosyo. Halimbawa, meron kang franchise ng 7-Eleven o rereklamo ka ba kahit iskabetche ka?
Bigyan ka baga naman ng franchise halimbawa ng 7-Eleven, ng Jollibee, isang franchise iyo, ay kahit iskabeche ka, you zip your mouth. Kahit namang manlalaki, mambabae pa ng iba yan, tatahimik ka kasi buhay reyna ka na rin naman. May negosyo ka, may kondo ka, di ba? Kahit hindi kayo magjugjugan, kahit hindi na nagagalit ang daliri, deadmatology ka. Ang importante, buhay reyna ka pa rin. Kahit na hindi ka na sinisipot at marami nang pinagpapalit. Kaya kayong dalawa, ha, Palaka at Ngagba, hala, sige, maglokohan kayong dalawa, pero ang totoo, alam naman niyo sa sarili niyo na aalibadbara na kayo sa At ikaw rin naman kasi, ang tawag sa iyo, Palaka, na ikaw daw ay mahilig. Yun yung word na ginamit, mahilig. At siguro yung ego naman nung isa or nung jowa ay nati-trigger or I don't know, yung kanyang urge na trigger kapag ka nakakita ng mistisa maganda, matangkad beauty queen material. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.